Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan, para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Isang buwan na naman ang nakalipas mga kababayan, kaya sa episode na ito ay ating titignan kung ano ang nangyari sa buwan ng Setyembre at ang year-to-date na financial report simula Enero hanggang ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ito po ay aking ginagawa tuwing katapusan ng buwan, as part of my documentation at record keeping. Unang-una, para doon sa mga nagtatanong kung ano ang aking investment na pinagkukuhanan ng pondo ng aking charity program, ito po yung masasabi ko na isa akong addict when it comes to stocks, kaya lahat ng aking investment ay nasa stock market. 52% ay naka-invest sa Canada, mostly sa big banks, oil and gas, real estate, telecommunication, at mining companies. 32% naman ay naka-invest sa US, mostly on tech stocks, like Google, Microsoft, Meta, Amazon, and Netflix. 10% naman sa Europe, mostly on utilities at real estate investment trust. At 6% ang investment ko sa Philippine stock market. Maliit lang ito dahil last year lang ako nag-start na mag-invest sa Pilipinas. Overall ay maliit lang ang aking investment kaya maliit din ang kita na napupunta sa charity program. So, sa buwan ng Setyembre ay nakapagbigay tayo ng tulong na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. 15,000 dito ay napunta sa living expenses o pang-araw-araw na gastusin para sa mga tao na wala ng kakayahan na maghanap buhay. 20,000 pesos naman ay napunta sa edukasyon. Bali ito yung monthly allowances ng mga estudyante na tinutulungan natin. At yung another 20,000 ay napunta sa death aid. Isang katutubong igorot kasi ang namatay sa Maynila at kailangan iuwi ang kanyang labi sa probinsya ng Montañosa kaya di tayo nagdalawang isip pa na magbigay ng tulong. Sa kabuuan ay meron na tayong naibigay na tulong financial na nagkakahalaga ng 534,000 pesos sa taong ito simula Enero hanggang Setyembre. 27% nito ay napunta sa pabahay, 24% sa edukasyon, 22% sa pang-araw-araw na gastusin, 10% sa death aid, 7% sa kalusugan, at another 10% sa iba pang mga gastusin. In terms naman sa allocation of funds by region, nangunguna pa rin ang Cordillera Administrative Region kung saan 316,000 pesos or 59% of the total funds ang napunta dito. Again, pasensya po kung may bias ako sa region na ito dahil taga rito ako at dito nag-umpisa ang aking charity program. Pangalawa ang Region 4 with 102,000 or 19%, pangatlo ang Region 2 with 53,000 or 10%, followed by Region 6 with 35,000, Region 9 with 15,000, then Region 10 with 13,000, with an overall total of 534,000 pesos as of September 30, 2024. Samantala, 2 viewers ang humingi ng tulong sa ating charity program, na siya namang pagtutuunan natin ng pansin sa unang linggo ng October. Isang ginang mula Dipolog City ang humingi ng tulong para sa immediate repair ng kanilang bahay. Sa video na pinadala niya sa akin ay kitang-kita na basang-basa ang loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin dahil kurtina lang ang takip ng kanilang bintana tapos may malaking butas sa dingding ng kanilang bahay. Ang pangalawang viewer na humingi ng tulong ay isang guro mula sa lalawigan ng Isabela. Siya ang coach ng kanilang volleyball team na nag-champion sa kanilang district kaya papunta na sila sa division level, pero wala silang uniform at wala daw budget ng school para dito. Sa video na pinadala niya sa akin ay kitang-kita pa na barefooted na naglalaro ang ilan sa mga bata. At yan po mga kababayan ang financial update ng aking charity program. Dahil sa kakulangan ng pondo ay hindi lahat ng inyong hiling, request, o pakiusap ay matutugunan, pero maraming salamat sa inyong taos-pusong pag-unawa. Sana ay lumaki pa ang pondo para dumami pa ang ating matutulungan. Lagi po nating alalahanin na ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa na nangangailangan ay nakakataba ng puso at kalooban.
You are not only helping them, but you are also helping yourself. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas. Adios!